Sa pagbalik ng home court ng Indiana Pacers itong Game 6, naitabla na nila ang serye. Wala talagang gustong bumigay para sa isang kampyonato. Kahit may iniintang calf injury ay naglaro itong si Tyrese Haliburton. Walang nakapagsabi na umabot hanggang Game 7 itong laban na to dahil nga sa pagkaka-underdog nitong Indiana. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Pero kanina ay hindi pa rin dito maiwasan itong mga controversial sa mga missed call foul ng official bago lumubo ng todo itong kalamangan ng Indiana Pacers. Kapansin-pansin yung mga non-contact call. Katulad na lang dito kay Obi Toppin na itinawag kung saan nang galing dito yung foul. It's almost incidental to me. There's not a lot there. There is not a lot there. At tinawagan rin ng foul itong si Miles Turner dito kay Hatterstein na isa rin sa non-contact call. Hartenstein flips it up. And a foul. Pacers not happy. Pero i-challenge ito ni Coach Rick Carlisle at ibinawi yung non-contact foul dahil successful ang challenge. Therefore, the ruling on the floor is overturned. It's a successful challenge. Parang hindi sanay ang Oklahoma na sila yung tinatambakan. Hindi katulad nitong Indiana Pacers na never say die. Kung sinapian ba naman dito ni Kobe Bryant itong si Pascal Siakam na nakapagtala ng 16 points, 13 rebounds at 3 assists. Nalimitahan dito ng Indiana Pacers itong mga Oklahoma City Thunder. Ikinuwento nila dito ni Haliburton kung ano ang kanilang mga ginawang adjustment para ma-force sa Game 7 pabalik ng Oklahoma City Thunder. Sa final score yan ng 108-91. Naibaba nila sa 21 puntos ang ginawa dito ni SGA at ang malaking ambag dito ng Indiana Pacers itong kanilang pagpapaulan ng mga tres mula sa starters hanggang sa second unit. So far dito sa Game 6 na ito mga idol, naging consistent kung sino yung mayroong magandang bench support ay siya yung ditong nananalo. Nawala yung mga puntos na hinahanap dito kila Alex Caruso na 0 points at sila dito na Aaron Wiggins na 5 points at nabaliktad na nga sa home court ng Indiana Pacers. At kapag si Shea ay hindi nakatungtong ng 30 pataas, yun na nga, nakakaproblema sila kahit na maganda pa ang kanyang ditong ginagawa. Kaya credits din talaga sa naging depensa dito ng Indiana Pacers. At yung kanilang opensa na pagpapaulan ng mga trends, doon sila nakabawi. Bumawi dito si Haliburton kahit meron siya ditong daladalang injury na meron lamang 14 points, 1 rebounds at 5 assists. Maaga kagad siyang pinahinga nung malaki na ang kalamangan. At panigurado, marami na naman tumalpak dyan ano. Panalo nga Indiana Pacers sa Game 6 pero paano nila nalimitahan at naging kontrolado itong laban dahil sa nakaraang laban nila ay sila yung tinambakan. Pero ngayon sa pagkakataon na to, in the first time, kailang nila dito natambakan ang OKC na umabot pa ang kalamangan ng Indiana sa 30 puntos. Sa laki pa naman dito ng kalamangan, hirap nang makabangon dito ang Thunder. At ikinuwento na nga dito ni Tyrese Haliburton sa kanyang interview kung paano pa siya ditong nagawang maglaro dahil na nga dito sa kanyang condition. Ayon dito kay Tyrese Haliburton ay ito daw ay finals. Lahat daw dito ay ibibigay niya dito sa kupunan at susubukan niya lahat ng kanyang makakaya. Nagpapakita rin dito ng magagandang laro itong kanyang mga kasama para maipanalo at ayaw niya ditong maupo at panoorin na lang sila dahil naniniwala siya dito sa kanyang kakayahan dahil meron pa nga sila ditong laban sa Oklahoma at hindi pa natatapos itong series na to. At syempre ang malaking factor din dyan ay nasa home court sila at yan mga sinabi na nga dito ni Tyrese Haliburton. Malalaman natin dito mga idol sa Game 7 kung sino dito magcha-champion. Syempre meron rin ditong uuwing luhaan sa pagitan ng Oklahoma City Thunder at Indiana Pacers.